4 in-prime players na dapat targetin ng Warriors sa trade market eto na. Loyalty ni Stephen Curry ginagamit nga lang ba ng Golden State? At Klay Thompson Lakers o Warriors ang lilipatan? Matapos mabigo ang Golden State Warriors na makuha sina LeBron James, Giannis Antetokounmpo at iba pang superstars ngayong off-season, malinaw na hindi pa tapos ang paghahanap ng front office ng paraan para mapalakas ang koponan. Habang wala pa rin kasiguraduhan kung kailan makakabalik si Jimmy Butler mula sa kanyang ACL injury, mas lumalaki ang responsibilidad ni Stephen Curry na buhatin ang Warriors sa susunod na season. Kaya ngayon, usap-usapan ang 4 na players na nasa prime pa ng kanilang career na maaaring maging trade targets ng Warriors. 1. Tyler Herro, ang scorer na matagal nang kulang sa Warriors. Isa sa pinakamalaking problema ng Warriors nitong mga nakaraang taon ay ang kawalan ng isang consistent scorer na kayang umiskor habang nagpapahinga si Steph Curry. Dito pumapasok si Tyler Herro. Sa edad na 26, isa pa rin siya sa pinakamahusay na offensive guard sa NBA. Kaya niyang gumawa ng sariling tira, mahusay sa pick and roll, at kaya ring mag-init anumang oras. Kung makukuha siya ng Warriors, mababawasan ng sobrang pressure kay Curry at magkakaroon sila ng second offensive option. Ang downside lang, hindi kilala si Herro bilang elite defender kaya maaaring maging target siya ng kalaban sa depensa. 2. Trey Murphy III, ang dream two-way wing. Kung may isang player na halos perpektong babagay sa sistema ni Steve Kerr, si Trey Murphy III iyon. May taas, athleticism, mahusay tumira sa tres, at may potensyal pang maging elite defender. Sa modern NBA, napakahalaga ng mga two-way wing kaya hindi nakakapagtakang sinasabing maaaring humingi ang kanyang koponan ng 3 o higit pang first-round picks bilang kapalit. Kapag nakuha siya ng Warriors, maaari siyang maging long-term successor sa dating role ni Klay Thompson bilang elite shooter na may depensa. 3. Jalen Suggs, elite defender na pwedeng partner ni Steph. Kung depensa naman ang pag-uusapan, isa sa pinakamahusay na young guards ngayon ay si Jalen Suggs. Hindi man siya elite shooter, kilala siya bilang isa sa pinakamahigpit na perimeter defenders sa buong NBA. 4. Franz Wagner, ang posibleng susunod na franchise star. Isa sa pinakamainit na pangalan ngayon ay si Franz Wagner. May mga ulat na kung hindi magtagumpay ang Orlando Magic ngayong season, maaaring pag-isipan nilang baguhin ang kanilang core at isa raw ang Warriors sa mga koponang handang sumubok kapag nangyari iyon. Sa edad na 24, kaya ni Wagner umiskor, gumawa ng plays, dumepensa at maglaro sa iba't ibang posisyon. Kung sakaling makuha siya ng Golden State, maaari siyang maging mukha ng franchise kapag tuluyan nang nagretiro si Curry. Ang problema, napakataas ng magiging presyo niya. Posibleng kailangan ng Warriors na ibigay ang maraming future first-round picks kasama ang malalaking expiring contracts. Sa ngayon, wala pang indikasyon na may nalalapit na trade. Ngunit habang papalapit ang season at kapag may mga kuponang magsimulang matalo, maaaring magkaroon ng pagkakataon ng Warriors na samantalahin ang sitwasyon. Lalo na kung mag-collapse ang Orlando Magic o magkaroon ng rebuilding plans ang ibang teams. Sa 4 na pangalan, Franz Wagner ang may pinakamataas na ceiling at maaaring maging future franchise player ng Warriors. At ngayon, ayon kay NBA insider Anthony Irwin, alam ni Warriors owner Joe Lacob na hindi basta-basta iiwan ni Stephen Curry ang Golden State. Sinabi ni Irwin na gusto ni Curry na maging Warrior for life. Hindi tulad ni LeBron James na ilang beses nang lumipat ng koponan para habulin ang kampyonato, mas gusto raw ni Steph na tapusin ang kanyang career sa Bay Area habang sinusubukang manalo ng isa pang titulo. Dahil dito, naniniwala si Irwin na nababawasan ang pressure sa Warriors management. Sa madaling salita, alam umano ni Joe Lacob na kahit hindi makuha ang bawat superstar target, malabong humiling ng trade si Curry. Isa rin sa binigyang diin ni Irwin ay ang katahimikan ni Curry. Sa kabila ng mga nabigong trade at off-season moves, wala pa ring pampublikong pahayag mula kay Steph o sa kanyang kampo na nagpapakitang gusto niyang umalis. Habang ang ibang superstar ay kadalasang naglalabas ng pressure sa kanilang front office, si Curry ay nananatiling tahimik at patuloy na sumusuporta sa Warriors. Para sa ilan, magandang halimbawa ito ng loyalty. Para naman sa iba, ito ang dahilan kung bakit hindi napipilitang gumawa ng desperadong hakbang ang Warriors. Dahil sa tahimik na off-season ng Warriors, muling lumutang ang ideya ng paglipat ni Stephen Curry sa Boston Celtics. Iminungkahi ni John Karalis ng Sports Illustrated ang isang hypothetical blockbuster trade kung saan mapupunta si Curry sa Boston kapalit nina Paul George, Sam Hauser, 2 first-round picks.
Dagdag pa niya, kung sakaling ilagay ng Warriors si Curry sa trade market, hindi raw magdadalawang isip si Celtics President Brad Stevens na tumawag at subukang buuin ang isang deal. Sa ngayon, napakaliit pa rin ang posibilidad na mangyari ito. Marami ng ulat mula sa iba't ibang insiders na nagsasabing hindi humihiling ng trade si Stephen Curry. Hindi rin aktibong inilalagay ng Warriors sa trade market ang kanilang franchise icon. Layunin pa rin ng magkabilang panig na tapusin ni Curry ang kanyang NBA career sa Golden State. At ngayon, isa pa sa pinakamainit na usapin ngayong offseason ay ang posibilidad na muling matrade si Klay Thompson. Bagamat pangarap ng maraming Warriors fans ang reunion nila ni Stephen Curry, mukhang mas may malinaw na daan ngayon ang Los Angeles Lakers. Ayon sa mga ulat, gusto pa rin ni Klay na makabalik balang araw sa Golden State. Gayunpaman, sinasabing bukas din siya sa posibilidad na maglaro sa Los Angeles. Kung mangyayari ito, malaking dagok ito sa Warriors fans na umaasang makikita muli ang Splash Brothers na magkasama. Ang pinakamalaking problema ng Golden State ay ang salary matching. Kumikita si Klay ng humigit kumulang $17.4 million at para ma-match iyon, mapipilitan ng Warriors na isama sa trade ang ilan sa kanilang mga batang players gaya nina Moses Moody, Brandon Podziemski, Gui Santos, at sa ngayon wala namang indikasyon na handang isuko ng Warriors ang kanilang young core para lamang sa isang 36 anyos na Klay Thompson. Samantala, mas may kakayahan ang Lakers na bumuo ng trade package. Ayon sa haka-hakang proposal, maaari nilang ialok ang Jared Vanderbilt, Dalton Neck o Jaden Hardy, isang second-round draft pick. Sa papel, pasok ito sa salary requirements. Bukod pa rito, kung mapupunta si Klay sa Lakers, muli niyang makakasama si Luka Doncic, ang superstar na pinili niyang samahan noong umalis siya sa Warriors noong 2024. Dito nagiging komplikado ang sitwasyon. Bagamat gusto raw ng Dallas na pag-aralan ang future ni Klay, hindi rin ganun kaganda ang package ng Lakers. Si Jared Vanderbilt ay may natitira pang kontrata habang hindi pa rin sigurado kung magiging malaking bahagi ng kinabukasan ng Mavericks sina Dalton Neck o Jaden Hardy. Sa madaling salita, maaaring wala ring sapat na dahilan ang Dallas para tanggapin ang naturang trade. Kung walang team na magbibigay ng magandang trade offer, posible pa ring mauwi sa contract buyout ang sitwasyon ni Klay. Kapag nangyari iyon, magiging malaya siyang pumili ng bagong koponan. Gayunpaman, may isa pang hadlang para sa Warriors. Dahil sa kanilang salary cap situation at pagiging nasa apron restrictions, hindi rin ganon kadaling pirmahan si Klay kahit maging free agent siya, maliban kung magkaroon ng karagdagang roster at financial flexibility. Bukod sa Warriors, binabantayan din ng Miami Heat ang posibilidad na mabuyout si Thompson. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Like, subscribe. Peace out!